Yung lambot ng cake na yun. Ito, lagi natin ito nakikita sa Myeongdong. Kaya ko siyang ubusin. Ayan. So nakita natin, it melts in your mouth. Ang nasa mindset natin, parang wala siyang lasa. My God, guys. Parang green is the sweetest. This is my favorite. So ang question ngayon is, perfect pa siyang pampasalubong? What's up guys? Kamusta? And welcome again to our YouTube channel. So, for today's video, magmumukbang tayo guys ng mga Korean snacks. Look at this. Yes. So marami tayong pinamili ngayon. And actually, sama-sama to, no? Binili natin yung iba sa convenience store. And majority of this, binili naman natin sa Lotte Supermarket. So for today, yes, titikim tayo guys, no, ng mga popular Korean items, snacks, favorites na normally either binibili natin siya for pasalubong or nakikita natin sa Pilipinas, and syempre dito popular din siya sa mga local Koreans. So tara, samahan nyo na ako and let's start this mukbang video today. So ngayon, ilatag muna natin guys, no, ano ba yung mga nakita natin or napamili natin sa Lotte Supermarket. And yung iba kasi dito, available naman na siya sa Pilipinas, pero syempre, nothing beats guys yung experience na dito mo mismo siya matitikman and malalasahan sa mismong Seoul, Korea. So umpisahan natin, ano ba yung mga napabili natin dito sa Korean supermarket? Syempre guys, hindi pa uhuli. Unang-una sa nakita natin dito sa mga must items na kailangan nating i-review is itong popular na snacks nila. Okay? This has some sort of like parang resemblance ng ating popular na Uwishi. So meron din sila dito guys, and ito yung itsura po niya. So the next one is meron tayong nakitang Lotte sugar-free jelly. So ito yan. Latag natin siya dito. The third one is of course another sugar-free chocolate zero. So ito naman crunchy chocolate ball. Ayan siya. Of course, guys, HBuff honey butter almond. So meron din tayong nakita here. Meron din tayong nakita na wasabi flavor na almond. Another Lotte sugar-free cake. So napansin nyo guys, puro sugar-free itong kinuha natin. And according dun sa nakita natin sa Lotte Supermarket, these are also #1 Korean favorites. Okay, another one, another sugar-free zero cookie. So this is how it looks like, another Lotte. Alright. So ito guys, feeling ko ito magiging what do you call this one? Interesting yung pagmumukbang natin because ito, lagi natin ito nakikita sa Myeongdong, sa mga Korean vlogs. So this is what they call the milk classic snacks. So ito, nakita din natin to sa Lotte Supermarket. So we'll have it here. So sa drinks naman guys, meron tayong nakuha dito sa my convenience store. So this seems to be like a rice tea. So ito yung tsura niya. So we'll have it here also. And syempre, hindi tayo pahuli guys sa banana milk, no, na very popular among Koreans. Pero natikman na natin guys yung isa, yung color green, yung original. And kung hindi ako nagkakamali, according dun sa mga reviews, isa din ito guys sa items or flavors, no, na bago. Ang itsura guys nung ano niya, the package itself is color black. And makikita mo to, naka-line up sa mga convenience stores. Iba-iba sila ng kulay. Merong blue, may pink or red. They also have the green, which is the original one. And ito, yung black. Siguro, ang unahin na lang muna natin guys is yung something na savory. And I think yung una natin binuksan is ito. So this seems to be like a black truck
Black truffle. So, umpisahan natin ito. Ito ang una natin tikman. Sige, isa natin. So kung di ako nagkakamali guys, sa supermarket, this cost around 2,000 won. So 2,000 won is around 80 pesos. My God, guys. Amoy pa lang. Sobrang amoy namin yung truffle. Ang bango. Panalo. This one, sobrang sarap niya. Lasang-lasa yung truffle niya. And siguro para sa mga Pilipino, kasi kapag nakita natin na medyo mukha siyang maanghang. Pero actually, hindi siya maanghang. Actually, wala kang ma-detect na anghang. This one is highly recommended. So ito guys, pwede yung gawing pampasalubong. Actually, meron pa tayong isang ganito na meron pa kasi actually guys na isang pirasong ganito na I think yun yung maanghang. So wait lang ha, try natin siyang hanapin. Ayan, so nakita natin. So ito, yung... Sorry guys ha, pasensya na, hindi ko kasi alam kung maanghang siya. But, pwede natin buksan para matry natin. Okay. Yung anghang nito guys, medyo mild lang. Ito, wala talaga siyang anghang. This one, kapag ito binili nyo, this is medyo maanghang siya ng konti. Look at this, oh. Okay. Doon guys, syempre pamilyar tayo guys no, sa snacks natin sa Pilipinas. Siguro isa sa mga mapapansin natin na difference, ito hindi siya masyadong maalat. Yeah. Yung lasa nito guys, parang mild lang siya. Pero lasang-lasa mo yung flavor. Like this one, no? Ang sarap. Actually guys, kaya ko siyang ubusin. Para guys, normal tayong kumakain, no? So, samahan natin siya nung tea na nakita natin dito sa convenience store. Oh no, baka mahulog. So, this is a rice tea. Yan siya. So, tara. Okay. So guys, sa look pa lang niya, actually may makikita ka here na nakalagay na 0 calorie. So ito guys, ano siya, wala siya talagang tamis. So this is like a plain tea na, how would I describe it? So yung tea guys no, na hindi siya nalagyan ng asukal, ganun na ganun yung lasa niya. And nakabote siya, which is ready to drink. So ganun yung lasa niya. And because by the looks, yung picture niya, so galing siya guys sa tea or black, galing siya sa rice or black rice. So it looks like. And yung lasa niya, ganun na ganun. Para sa mga mahilig sa mga matatamis na drinks, ito baka hindi nyo ito masyadong magustuhan. But for those no na nagbabawas ng calories or nagbabawas ng
timbang or para doon sa mga diabetic, ito ay perfect para sa inyo guys kasi nga wala siyang sugar component, wala siyang sugar na laman or ingredient, and this is very plain and very healthy in my own opinion. Okay, so para maging balanse guys yung pagkain natin, umpisaan na nating tikman naman itong Milk Classic na makikita natin guys sa Myeongdong, makikita natin sa mga side streets. And ito, mukha siyang perfect pang pasalubong kasi marami siyang laman guys. Ayan. So, meaning, pwede natin siyang buksan and hindi natin kailangan i-consume lahat kasi naka-individual plastic siya. Okay? So, mukha din siyang resealable. Ito siya. Look at this guys, oh. Tingnan yung packaging niya. Meron siyang instruction here. Hindi ko alam kung nakikita sa video. Ayan. Kailangan na natin siyang punitin. Ayan, ayan. Okay, tapos it will have its own packet na naka-ziplock. Ayan. Okay. So, yung isang piraso nito, kung di ako nagkakamali, nasa 5,000 won. So, kung tayo ng isa, 2, 4. Nasa 25 pieces guys ang isang plastic nito. So kuha lang tayo ng isa. Okay. Pagkabukas mo guys, malalaman mo na milk flavor talaga siya kasi nag-uumapaw yung amoy niya. Try natin ha. So ito yung itsura niya ng pagkabukas. Okay. Okay. It melts in your mouth. So yung texture niya guys, para siyang, what do you call this one? Para siyang Rice Krispies. Na sobrang lambot. Na talagang nadudurog na siya sa, yan, as in like durog na siya. This one, damang-dama mo guys yung lasa nung milk niya. And for some reason, nagustuhan ko siya. Hindi siya masyadong, I would say, hindi siya punong-puno ng flavor. Pero punong-puno siya ng milk taste. Hindi ko alam kung nasabi ko siya ng tama, no? Kumbaga parang milk lang talaga yung matitikman mo sa kanya. Plus, yung texture niya guys, nung Rice Crispy na yun on rice cracker, damang-dama mo kasi sobrang lambot niya. So this is also highly recommended. Okay? Siguro para mabalanse again yung kinakain natin, nag-drinks tayo, nag-food tayo, drinks. So ang tatry naman natin guys is, para meron din tayong panulak, is itong the very famous banana milk dito sa Korea. But this time, we're getting the black colored one. Yung isa yung original, yung color green. So yung natikman na natin yun. So that's the original one. And according to the reviews, ito daw guys is medyo mas mild siya. And ayan, makikita naman pala here, meron siyang English na 0. Okay? So tara, tikman na natin to. Okay. Okay. So kung compare natin siya guys doon sa mga nakain natin like, niinom natin na ganito na banana milk na color green.
Kasi nakatatlo na tayo eh. Hindi ko na lang na-video yung iba. So, yung unang pag-arrive natin dito sa Seoul, ang una natin tinigpan is yung green. And then, the day after, nagtikim din tayo ng blue, yung light blue. And then, ito, pangatlo, natikman na natin itong black. So, across the three, parang green is parang the sweetest kasi parang yung pinaka-original niya. Followed by the blue. And this one, medyo mas less lang yung tamis niya. Pero yung flavor ng banana milk niya is still there. So, para dun sa mga tao, no, na, yun nga, nagbabawas ng sugar intake or less calorie. And because it is written here, it is 0. Maybe this is the one na medyo marirecommend ko for you. Siguro one thing din na ino-note natin, hindi siya masyadong overpowering. Kasi nga, kung nasanay kayo guys doon sa banana milk talaga, which is the color green and yellow, yun yung pinaka-original nila, yung unang talaga lumabas. And then mag-shift kayo to this one, medyo mapapansin nyo talaga guys yung pagkakaiba ng lasa niya. But for everyday consumption or everyday ninyo na pag-inom, and again, as I mentioned, nagbabawas kayo ng konting sugar or kung gusto nyo na medyo mas healthier ng konti, this one I would highly recommend. So tara, tikman na natin itong, itabi na natin itong natikman natin guys na snacks. Pero sobrang sarap talaga niya. Next sa list natin guys is yung Lotte sugar-free cake. So this is the mini cacao cake. And by the word no na nakalagay dito, this is 0. Probably 0 added sugar or 0 calorie. So ito yung nutritional facts niya. So sana naka-individual pack din siya para hindi siya masayang. Oh yeah, okay. So better naka-individual pack siya. Para hindi sayang lahat. Okay? Wow, lakas niya para siyang ano guys, parang maliit na cookie siya. Pero this is mini cacao cake. Okay? Yeah. So, kung tama guys yung pagkakabasa ko dito sa nutritional facts nila, parang one piece of the cake still has 63 calories. Probably baka yung sugar na minimension dito is yung added sugar. Baka wala na silang in-add na sugar kaya nilagay nila 0. But still, meron siyang 63 calories. Ayan. So, now to the taste. This one actually, dama natin yung lambot no, nung cake na yon. So, medyo spongy siya. Tapos masarap din guys yung palaman niya, yung middle part. Kasi hindi talaga siya masyadong matamis for me. Ang nakakatakot kasi dito guys, minsan kapag nakikita natin yung 0, ang nasa mindset natin parang wala siyang lasa. Kumbaga parang automatic tinanggal yung sugar or hindi siya malasa or nawawala talaga yung essence nung pagiging cake niya. But for me, this still lasang cake. Kumbaga hindi nawawala yon. It so happen siguro na mas lesser yung calorie intake nyo versus to the normal cake na lagi nating kinakain or yung usual natin na kinakain. Okay? So actually, apat itong item na nakuha natin na 0. So this one, the 0 jelly and the 0 chocolate ball. So tara, umpisahan naman natin tong 0 cookie. Sugar-free cookie. Okay? Okay. Ayan. Chocolate chip cookie. So kung familiar kayo guys sa Chips Ahoy or ano pa ba yung mga kinakain natin na ano, almost the same like this. Ganun na ganun yung itsura niya.
pero zero added sugar siya. And this is the nutritional facts. One cookie has 64 calorie. Yeah, ito siya. Okay. Yung cookie niya guys, medyo malambot siya. So hindi siya crunchy. So medyo nasa chewy side siya. And yung lasa niya, ibang-iba dun sa normal na cookies na alam natin sa Pilipinas. Although meron siya konting resemblance ng chocolate chip cookies. Because I think chocolate chip cookie naman nga talaga siya based on the picture. Pero para guys, doon sa sugar na tinanggal natin doon sa process, this one is already good enough. So ang question ngayon is, perfect ba siyang pampasalubong? For me, yes, perfect pa rin siyang pampasalubong. Because wala namang ganito sa atin sa Pilipinas. Or kung meron man, baka sobrang mahal niya. So at least dito sa Korea, pag nandito kayo, pwede nyo nang bilhin to because this is from Lotte. And Lotte is a Korean company. So we will try naman itong sugar-free jelly. This is also manufactured by Lotte. Ang kagandahan nito guys, naka-individual pack siya. So meaning hindi siya masisira, pwede natin siyang kainin ng isa-isa. Okay, so ito itsura niya. And open. Oh, okay. So marami pala siyang laman guys na maliliit. Akala ko isang piraso, isang plastic. So ito yung itsura niya, ganito siya kaliit. So para siyang ano guys, medyo mas malaki lang ng konti sa botones. Okay. 14 grams. Okay, so isang plastic nito guys, itong isang binuksan natin, this has 30 calories. Kasi ang laman nito is 17 pieces na ganito. Okay? So marami din siyang laman guys. So pwede na itong pampasalubong para matikman lang ng mga gusto ninyong bigyan ng mga Korean snacks or candies. Pero guys, ingat lang kayo ng konti sa mga bata. Because possible kasi na ano siya, choking hazard. Kasi nga medyo maliit siya. Tapos yung jelly niya guys, medyo mahirap siyang nguyain. Kumbaga, lumalaban siya na jelly. Hindi siya yung jelly na natutunaw, melts in your mouth. No, hindi siya ganun. So, konting ingat lang guys kapag bibili kayo at bibigyan niyo yung mga kids niyo nito. Dami niyang laman. Okay. So ito, pwede pa natin ito kainin maya-maya. We're down to last item natin. Actually guys, ito, hindi na natin siya bubuksan. Itong H-Buff. Baka gagawin na lang natin ito na another set of video. Kasi hindi natin guys binili yung ibang flavor. So parang iniisip ko, mas maganda siguro na bumili tayo ng flavor para marami tayong i-review. So for this edition, for this vlog, so baka ipapas muna natin to and concentrate lang tayo dito sa mga nakuha natin na mga snacks na una natin natikman. Okay? So yung last item natin na natitikman is itong sugar-free chocolate. The nutritional facts nito, 70 calorie yung isang pakete. Ayan siya. So, pause nyo na lang guys, or pwede nyo siyang i-search over Google. And this is also gawa ng Lotte. So, this is a chocolate ball, crunchy chocolate ball, na zero added sugar. Okay? So, because yung size ito guys is also maliliit,
this could also be a choking hazard para sa mga kids. So please take note of that, na dapat pag kumakain sila ito, dapat may kasamang adults. Okay. Actually guys, kung hindi mo alam na zero to, ang mindset mo para siyang dark chocolate. Yung lasa niya, dark chocolate talaga. Pero since wala naman nakalagay na dark chocolate siya, baka it's a function of nawala kasi yung sugar. So parang mas nalalasahan natin yung pait versus dun sa pagiging milk chocolate niya. Okay? Across guys, sa lahat na natikman natin today na from Lotte, this one, and this one, this is my favorite. Sobrang okay niya. Parang, as in like, pwede siya mag-blend ng, parang pwede niya i-blend yung sarili niya na hindi siya sugar-free. So, pwede niyo dayain yung, yung panlasa mo kasi sobrang niya sarap. So, this is my first, followed by this one, the gummy or the jelly, and this one. Sa lahat ng zero items na nakuha natin from Lotte. This one sarap. So guys, since lahat ng nakain natin ay may calorie, mas maganda talaga na yung mga iinumin natin para mabalanse yung mga kanain natin. Dapat wala na rin calorie. Yeah. Okay. Actually, sarap balikan na ito. Itong sarap. Ang lalo itong truffle guys. Sobrang yung sarap. Hindi ko lang alam kung paano siya mapipreserve kasi marami pa siyang laman. Eh wala akong dalang ziplock. Actually guys, hindi ko lang ito nilabas. Pero bumili din pala ako ng ng Skittles na jelly. Diba? Sobrang cute niya. Ayan. And ito pa isa. So parang lang siya. Parang nasa 80 pesos pag kinonvert mo sa peso. Kasi for sure magugustuhan to ni Paolo and ni Oli. So hindi ko na lang siya muna bubuksan. And I will allow the two kids guys to do their taste test. So guys, ayan, natapos na naman natin ng isang makabuluhang mukbang snack video content natin for today's edition ng Soul. And I hope nakatulong sa inyo to para malaman natin kung ano ba yung mga dapat nating bilhin kapag tayo po ay mamimili ng pasalubong dito sa may Seoul, Korea. So, magde-dedicate din tayo guys ng isang vlog of parang ma-review din natin kung ano ba yung makikita natin sa isang Lotte supermarket. And kung ako lang tatanungin ninyo, because sobrang mahal na mga bilihin dito sa may Korea, better guys na talagang mas maganda bumili kayo sa isang supermarket or grocery where yung may access nito is also the same as mga locals. Kasi guys, kung pupunta kayo ng convenience store, or I would say pupunta kayo ng mga Tiangge, baka lang naman, hindi ako 100% sure, baka yung presyo nun guys mas mahal ng kaunti. Kasi ito, yung nabili natin, this is technically tax free, and again, this is the supermarket, so meaning ito yung presyo na nabibili and na-access ng mga local Koreans, syempre dito sa kanilang bansa. So that's highly recommended versus getting and buying your pasalubong sa mga convenience stores. So actually perfect example ito kasi ito binili ko to sa convenience store and ito binili ko to sa Lotte supermarket. This one is already 3,000 won. So 3,000 won is roughly 120 pesos. And this one is only 2,000 won. So actually naka-promo siya kapag dalawa pa yung binili mo, parang 1.8 na lang siya. So parang give and take nasa 70 pesos. So diba, imagine mo, parang may 50 pesos na dagdag. Kung marami kang bibilhin, diba? So you can imagine kung ano yung masisave mo
na pera kapag bumili ka sa isang supermarket dito sa Seoul, Korea. Okay? So yan. So I hope guys nakatulong yun. And samahan nyo ako ulit para sa another video content na gagawin natin dito sa Korea sa mga susunod na araw. Hanggang sa ulitin po, stay safe, ingat po kayo, and don't forget to like, share, comment, and subscribe na rin po sa video natin para marami makapanood. So sa mga vlogs and contents na ginagawa natin para makatulong po sa ating mga manonood. So hanggang sa ulitin, bye-bye!